Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Enteng upang palakasin ang loob ni Tanggol dahil habang sila ay nakahiga na lahat. Si Tanggol naman ay nag-isa lamang sa isang mesa kaya agad itong nilapitan ni Enteng. Wika niya, "Tanggol, hindi ako magkukunwari na naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Dahil alam namin sa ating grupo ikaw ang pinaka nasasaktan sa nangyari, pero alam mong bata pa lang tayo ay magkakasama na tayo. Makinig ka, kapatid mo din kami, kaya wag mong sarilihin ang sakit." Wika naman ni Tanggol. "Wag muna natin pag-usapan si Santino. Dahil hindi ko kaya, ako ang may kasalanan kung bakit namatay siya. Dahil sa akin, kaya hindi ko mapatawad ang aking sarili." Si Rigor naman ay halos pareho ng nararamdaman kay Tanggol. Hindi rin nito mapatawad ang sarili dahil sa nangyari, siya ang utak ng lahat at kung bakit may nabuong galit kay Santino laban kay Tanggol. Kaya ginamit ni Rigor ang galit na yon upang magamit din si Santino upang mahila ito sa isang patibong na setup. Pilit nitong lulunodin ang sarili niya sa alak upang kahit papano ay makatakas siya sa sakit dahil sa pangyayaring iyon, lubos kasing hindi siya makatulog ng maayos tuwing gabi. Bumalik din sa isipan ni Rigor kung paano niya nilinlang ang kanyang anak para maibuhos nito ang galit kay Tanggol. Wika niya, "Tayong dalawa na lang ang magkakampi rito, wala na tayong ibang aasahan kundi ang isa't isa. Sinira tayo ni Tanggol kaya kapag nakita mo siya ibuhos mo lahat ng iyong galit, patayin mo siya. Dapat huwag kang maawa sa hayop na yon. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang iyong anak at ang iyong asawa, kaya ibuhos mo lahat ang iyong galit upang kahit papano tayo ay makapaghiganti sa kanya at kahit kailan ay hindi natin dapat mapatawad ang taong iyon." Ngunit naalala niya rin na mas pinili ni Santino na magpatawad para kay Tanggol at sa di inaasahan ay binaril niya mismo ang kanyang anak kaya ito ay namatay. Nadagdagan ulit ang galit niya kay Tanggol, lahat ng hinagpis, lahat ng sakit at lahat ng negatibong nangyari ay isinisisi niya kay Tanggol, ngunit kung tutuusin ay siya mismo ang may kasalanan. Dahil sa kadesperaduhan niyang mahuli si Tanggol, nagawa niyang linlangin si Santino upang i-set up at paglabanin ang dalawa. Ngunit dahil sa kanya mismong kapalpakan kaya siya ay nagdudusa ngayon, minumulto siya ng lungkot at ng pagsisisi, dahil walang ibang may kasalanan sa mga nangyari kundi siya dahil kamay niya mismo ang pumaslang kay Santino. Samantala wika naman ni Gina, "Kala ko umalis na kayo, wag muna kayong lumabas baka may makakita sa inyo. Mabuti pa ipaghanda ko kayo ng makakain." Wika naman ng grupo, napakasakit talaga ng nangyari kay Santino, panigurado gagantiyan si Tanggol. Paano puro na lang kasamaan ang ginagawa ni Rigor sa kanya, dapat talaga ang mamatay na yung hayop na yon. Sagot naman ni Ramon, "Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Lalo na ngayon, lalong init sa atin ang mga kapulisan, kaya alalayan natin si Tanggol." Samantala si Rigor ay kalmadong naghihinagpis. Wika niya, "Patay na si Santino. Napatay ko ang sarili kong anak. Ngayon gusto kong pagbayarin si Tanggol dahil sinira niya ang buhay namin. Dahil kay Tanggol nangyari ang lahat ng to. Namatay ang dalawa kong anak. Isa na lang ang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay mando. Para pagdusahin at patayin si Tanggol. Ipaparanas ko sa kanya ang sakit na nararamdaman ko, papatayin ko siya sa pinakamasakit at pinakamarahas na paraan." Sagot naman ni Mando, "Pare, wag mong ilagay sa kamay mo ang batas, hulihin mo si Tanggol at kasuhan mo." Wika pa ni Rigor, "Hindi mo alam ang sakit ng mawalan ng anak, walang kapatawaran ang ginawa ni Tanggol." Sagot naman ni Mando, "Tama ka pare. Wala akong anak pero alam na alam ko ang nararamdaman mo. Nasasaktan ka, galit na galit ka. Pero pare, isa kang pulis. Ikaw pa ang hepe ng kapulisan, ipipilit ko higit kanino man na hindi tamang ilagay mo sa iyong kamay ang batas." Samantala gustong pumunta ni Marites sa Dimas kung saan dinala ang labi ni Santino. Ngunit pinipigilan siya ni Aling Tindeng. Wika niya, "Sandali lang ha. Pupuntahan ko muna ang anak ko, mas okay kung mag-isa muna ako kasi mahahalata tayo kung marami."
Sagot naman ni Tindeng, hindi ako papayag dahil napakadelikado, si Rigor ang kakaharapin mo. Ang grupo naman ay kinakamusta si Tanggol kung kaya pa ba niya, wika ni Ramon, iniisip mo ba ang kapatid mo? Sagot ni Tanggol, hindi ko na po alam nangyayari sa akin pa. O kung ano nang nangyayari sa buhay ko. Hindi ko man lang nailigtas ang buhay ng kapatid ko. Nang dahil sa akin namatay siya. Napakaraming pangarap ni Santino. Napakarami niyang gustong mangyari sa buhay niya. Pero hindi niya nagawa, pati siya nadamay sa kamalasan ko. Wala akong ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko. Walang ibang may kasalanan nito kundi ako. Tama si Ben, ang lahat ng taong dumidikit sa akin minamalas at nasisira ang buhay. Sagot naman ng grupo. Tanggol, hindi totoo yan. Ang tunay na nagpapahirap sa mga taong malalapit sa iyo ay ang mga gerero at si Rigor. At nagbuwis ng buhay si Santino para iligtas ka kasi naniniwala siya sa iyo. Dagdag pa ni Ramon. Tanggol, ang lolo mo, si Oweng, si Santino ang patunay na handa kaming mamatay para sa pinaglalaban mo. Dahil buwang tiwala namin sa iyo. Kaya hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa, Tanggol, kailangan nating ituloy ang laban para sa mga taong nagsakripisyo at naniwala sa iyo. Samantala sa mansyon naman ng mga gerero ay dumagsa ang mga relihista upang mag-rally at pilitin na bumaba na sa pwesto ang mga gerero. Sumugod na po dito sa mansyon ang mga tao at gusto nilang makapasok. Wika ni Jackie, hindi na talaga nahihiya ang mga taong iyan, wala na talaga silang respeto sa atin. Wika ni Tanggol, ipaghihiganti niya si Santino, si Oweng at ang kanyang lolo, pati na rin daw ang mga taong naagabyado. Kukunin niya daw ang kapangyarihan mula sa mga gerero at ayusin ang buong Maynila. Abangan tuluyan ng inilaglag ni Ben ang grupo ni Tanggol mula kay Miguelito. Pinaulanan ng bala ni Miguelito at ng kapulisan ang bahay ni Ben kung saan nagtatago sila, Tanggol. Ngunit sa kasamaang palad, nasa loob ang papala ng bahay ang asawa ni Ben na si Gina. Kalagitnaan ng putukan ay nagpumilit itong lumabas at pinagbabaril siya ni Miguelito. Sigaw ni Ben, hindi dapat ako nagtiwala sa isang girero, at pinatay din siya ni Miguelito.